So yun, okay KGX, kamusta kayong lahat? At ito, nagbabalik lang muna tayo sa update. So kung mapapansin nyo, 24 hours ago, ang laki ng trading volume ngayon ng BlackRock, Grayscale. Ang dami ito. Kung titingnan nyo, sobrang laki ng trading volume. So 3 billion for the second day in a row. So ang laki, sobrang laki ng volume ng ETF ngayon. So kung mapapansin nyo, 59,000 na ang Bitcoin mga Lodi. So kung naaalala nyo, yung mismong ginawa nating graph, kakarating ko lang kasi galing akong Tarlac. So kung mapapansin nyo, saktong-sakto mga idol 'di ba? So dito nang galing 'yan kasi nakita natin tong area na to and then lumipad diyan. Tapos syempre, yung paglipad niyan, sabi natin 63,000 ang ine-expect ko diyan. Saan nang galing yung 63,000 dito 'yan mga lods, no? Yan. Tapos uli mo 'yan, lagay mo dito. So possible lilipad pa 'yan, nasa 61 nga lang 'yo, parang 61, 61.5. So check natin kung mangyayari ang area na yan. Pero kung titingnan nyo din, kung titingnan nyo so malapit ng 29, ito yung sinasabi nila na ang Binance pwede nang mawala. Pero syempre nasa inyo pa rin yan. Kung sakali na lilipat kayo na ibang platform, pasok muna kayo sa BitGet mga Lodi. Gamitin nyo yung link natin sa description. Ang daming pwedeng maging freebies, ang daming pwedeng, may mga trial coin na pwede nyo gamitin para sa pagtitrade. Okay? So, check nyo lang yung link natin sa description mga idol. And then, kung titingnan nyo naman, may nagtatanong sa akin, KGX, tataas pa ba yan? Ako, tiningnan ko sa one day. Tiningnan ko siya sa one day. Sorry, kagabi. Kung titingnan nyo sa one day, ayan sa araw, etong area na to, kung titingnan nyo, ito yung tinatawag na parabolic. Possible, kung ganyan na mangyayari dyan, palipad dyan, pataas, kung possible na mangyayari yun, yung sinasabi ko na parabolic, lilipad pa yan, mga Lodi. And then, pag bumalik tayo sa 4 hours time frame, sa 4 hours time frame, kung titingnan natin, diba? Parabolic pa rin siya mga Lodi, Kung titingnan natin 'yan kung nag-iisip tayo, kung aangat pa ba o hindi, 'yun ang nakikita kong way, mukhang lilipad pa siya, So pag lumipad siya, syempre, may correction na mangyayari diyan. Layo 'yan Kasi ang hirap talaga Ako talaga tinitingnan ko bawat detalye mga lods. So eto na siya. Ito na yung area na yun. Ito na siya. Ito na yung area na yun, So, possible, pwede ba maging 80k USDT, Pwede ba maging 80k yan? Possible yon na mangyari. Pero, tulad ng sinabi ko, pag profit na. Diba? So, ang daming pumasok ng 55, good pa rin. Pero ako, kung 50 ako, talagang hihintayin ko yan, mga Lodi, So, next resistance natin dyan, 61. Next resistance natin, 61,654. Once ma-break yun, mag-expect ako na lilipad pa siya. Pero kapag hindi na-break yun, possible retest and then lilipad ulit. Yun yung napapansin natin dyan. Tsaka, ang tingin ko dito, first time yata na mag-Bitcoin halving na hindi bababa, na baka ratingin niya yung 69k USDT, Possible yon mga Lodi. Kung titingnan nyo, ito pa lang yung parabolic natin, May pataas pa Yun yung tinitingnan natin yun Yun yung parang 80k ba? And then biglang babagsak. Kasi wala naman nakaka-predict ng top, di ba? Yung kumbaga kung kailan yung pinakatuktok tapos biglang magbe-bear market na. Wala pang nakaka-predict nun mga Lodi. Now, going 60 na 59,933. Going 60, mga Lodi. Sana makuha natin to mga idol, Saludo sa lahat kay JX at magandang gabi sa inyong lahat.